Welcome to Kiki Guapas Vlog. Nandito naman tayo ngayon sa isang episode ng ating pagro-road trip. Manggagaling tayo sa Coronadal City, dadaan tayo ng Colombio, Sultan Kudarat, Matanao, Davao del Sur, hanggang makarating tayo ng General Trias, Cavite. Thank you so much. Follow us and subscribe. Feel free to comment below. Barangay Albanzana, then Kumaliwa. Tapos kumanan sa Coronadal Lutayan Road. Barangay Avincenia Elementary School, and then ng Arco, then Colombio, then that's Sultan Kudarat. Okay? Arco na Sultan Kudarat? Yes, Sultan Kudarat na. Lutayan. Okay, natupaday lang ganing Juan Marbel ng Sultan Kudarat. Tapos Colombio. Dirining na Colombio is nagmay called na di, nagmay na di ang mga rock formation ba? O gani, ang ganyang agyanta. Itong sa Mapanao. Galo lang kung mag-drone ka, dala mo rin makita. Hindi gani katoon mo gid, naugan mo. Hindi, kung may drone kay, kita mo, pero kung wala ka drone. Grabe ka rin no, pag maka-drone sa may lisensya na. Oh. Municipality of Lutayan, Sultan Kudarat. Okay, down. Oh, yan. Yan. Ni Amuniga. To Colombio. Tama. Amunigid ni. To Colombio. Iga no? Tama ka no? Muna siya. Pagkaraan ng 500 Amo na siya. Diretso na kasi na. Ini. Amo nga damdaman ko. Ini nga side na. Saka ka na Colombio na tayo. Nami ka ba? Mga bukid. I-drive. Wala, kaya pag Kaya pala. lubo ka. Pananaw lang nato na kung kisabi nga daw ka dapat taas gid. Daw dali kami nag-drive tama. Sige lang pa manunta ko sa dalan. Eh shortcut ginaya mo to Davao. Lapit. Nakagi ako na to. Si Bibot nagagi man da. Oo. Libot kami gagaoy-oy ang Mirage. Kumpula dala nawon. Una-una ako. Ari na. Oh, sangtan pag ito naman di wala pa ni ginapa nila ang bungkal. At least napalapad nila. Ang gabay dining gid. Oh, easiest way gid yaga mo. Easiest way gid lang tawo mo na sa mapa yang malibot pati mo tubluan man. Oh, look at that, brother. Oo. Tingnan po ninyo ang paligid. Sana nakikita ko. Parang nasa ibang bansa lang tayo sa formation ng ating mga kabundukan sa Pilipinas. Please enjoy. I love it so much. Ha? Gani lang po sa airport nga. Airport gid paglabas oy gapon. Oh, lagi hapon. Ano kay ito? Matanaw na. Matanaw. Oh, look at this. Pero Oh, look at that. I don't know, lang sila taon, no? Ibagi niya appreciation kung tunay mo kita-kita, no? oh, Kesa sa na ano lang. tas na. Oh, look at this. Ay, daw nasunog lang siya. Siguro sa kainit doon nasunog. Lantaw mo na siya gataas-taas, pero kung pakadto ka ito, hindi ka taas ba? Diba? Kaya rin kayo taas. Basi ka may isang na eh. Tingnan mo dito. Kita eh. Pero, Taas mo.
Nanag man ako. Oh, dako man dyan. Tatawa mo na ginobra. Di nagamo to nga nagkuha kami nga ano na dito. Nagdiretso na lang kami habang ginapa-check kay tagaan kami 2 to 3 hours. Nakuan, Parang balikan. napi ang relo. Kami gamay biting capture niya. Kumpara sa sakop sa mata mo. Na sa mga bato niya mabuhi nga buhi ba. Wala. Wala mga bato. Buhi kayo. Nami ang tubig. Siyempre limpyo. Limpyo. Limpyo ba? Okay naman. Bot, may nagabalik. Di bot sa mga baby bot. May ibot mga itlog bot. Dumiretso lang ng 15 minuto. Ha? Naratar ko din kontak ay eskwela sa Sumuli, klase sa Sumuli, college na. Oo, oo. Sayang. Ba may kasi bibihan di ba? May bibihan dari ka o, dari ka o. Nami ka ba? Hindi mo ito ipaslap to. Hindi, maski pala lang bilog. Oh. Dras dalo mo. Klase ko sa Lusin. Oo, dara ka o. Diri agay, wala galing sa mga kabaligya. Gao ko, gao. Ilonggo na diri, mga ilonggo ka daw. Mga ilonggo na diri. Tulog piya. Ano gusto mo? Agaling din lang to. Bibi, anong kuha tayo diri to? Mga bibi, ramar o. Sarap. Kaya natagal ko bibihan. Daw. Klase sa Sumuli ba? Gani. Kabakan ko sa eskwela sa. Hindi lang. Sige lang. Ito una may gagabit-bit mo, kapamaligya. Gani wala na kami kabakal. Doon ang matalingan dito maagi sa Sayang. kontak dance mo. Gani na. Ano sa mga itlog maanap din ba? Oo, nang maghimo pa lang ang himo. Bala itlog malat Doon ka. ang talagang balutan dito mo. Oo, real gina yung bibi ba? Kuya! May nagabaligya di ka itlog ka bibi? Sige, ang develop. Ito yung mga rough road na madadaanan natin sa Colombio. Huwag kayong mag-alala na under development po siya or dinidevelop po siya ngayon. At ang ganda talaga ng mga tanawin. So it's just a small challenge. Ito ngayon, papasok na kami sa pinakabayan ng Colombio. Nag-stop po ang Waze namin kaya ang ginawa namin, nagtanong-tanong na lang kami ng tamang daanan. Hindi naman mahirap yung magtanong-tanong kasi wala namang ibang major na daanan dito. Kaya natumbok namin kaagad yung way papuntang Matanao. Ang ganda po ng mga tanawin. I-enjoy po ninyo. Thank you so much! I would recommend if you will be doing this trip for the first time, day tour lang po, mag-daytime lang po kayo sa pagdaan dito. I won't recommend nighttime. Dito, dumaan kami ng isang steel bridge. Akala namin ito na yung bridge na nasira noon. Ang dami namin inassume. Ilang bridge pa yung dinaanan namin bago namin natumbok. Yung nasirang bridge na nag-cause na hindi na makadaan yung mga sasakyan. Mamaya po makikita po ninyo dito. Gawin mo po ang ganyan. Oo, Branila. Experience mo at least Alam mo yung pagkaga, papagbugtaw mo mo dayon na mga ano mo ba, gatubang sa balay mo. Look at this. See? Wala tayo nag-agi. Hindi tayo nakita mga mountain ranges nga ini. Kaganda. Walang tulag kabigi ang aking driver. Nga pangit. At this point, maririnig po ninyo sa audio yung kausap ko yung aking kapatid na siyempre nag-guess kami kung anong bridge yung nasira noon, kung bakit hindi siya naging passable sa four wheels commuter itong lugar na ito kasi may nasirang bridge. But anyway, just continue watching. Makikita niyo po yung mukha ng bridge mamaya na nasira kaya hindi siya naging passable. But starting January, January 2024, naging passable na po siya sa four-wheel drive. Bawal lang po yung ELF. At saka, ang pwede lang dito mga motor, sedan, SUV, and other small cars or light vehicle cars. Thank you!
Dito po, papasok na tayo sa yung bridge na nasira noon. Made of very light materials po siya. Although may mga steel sa gilid, pero yung mismo pinakadaanan niya, kahoy po. In-slow mo ko po yung video neto para at least makikita po ninyo kung ano yung mukha ng bridge. Huwag po kayong mag-alala, hindi po siya nakakatakot daanan. Okay lang po siya na madaanan. Dito po tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-drive. Hindi po sa kalayuan, makikita po natin yung crossroads na yung road from Matanao, road to the Telfitac. Yan po siya ang yung sign. At saka yung road to Colombia. Yung the Telfitac po, that is under development. Mga 2 years daw from now, magkakaroon na ng magandang daanan yan. Yan po ay magdidiretso sa Tampakan. Yung Tampakan po is just about 10 kilometers away from us. Sana po enjoy nyo lang panonood. Dire-diretso lang po tayo. Hindi ka lang masyado mabilis ka kay iliko-liko na nandari. Ayan ko pa rin. Inailangan na eh. First time mo na diya dong? Namay dong no? Double deal sword na ta. Tapos pagwa siniban sa lana. Nangyayari gani nga prongko anda nga para kung video-video. Stop mo. Peace Memorial for the Heroes of Matanao. Wala kasi Manila. Sini makita ba? Porta ng building sa Manila. Kita mo ba? Lakas pinagbabaw. Baba kasi bot ba ako nga daw kuan no susuldan kasi sila yung kaagi yawa enjoy niya maganda bal ko saya ang iya nga seat Makilala. tapos si ano man Indiano Jensen is this part going to Tacorong. Now we're seeing the foot of Kidapawan, foot of Mount Apo. Hindi ka namin wala dali sa Davao pa yung mga disiplinado tanay ang mga buhat mga tao Hadlok Duterte yan di ba? Tingnan mo. Tingnan mo lang nagpapalipad lang sa sakyan sa Davao. Bagal lang mga sasakyan. Tingnan mo. 40 ka lang. Huwag kong magpasobra 40. Kung hindi mo gusto maparahan, sige, ikaw, palipad ka dyan. Wala tawagin mo. Very slow. Nasa kwintam lang na kwintam lang naman di Ay, nago. Nagkakama ko, pero nito na karoon, nagpalupad na paggawa sa Davao ba? mayor gani parahan Tutorial pa lang ni, hindi pa nandito sa proper gate. dito sa Matina grabe Hindi na pa ganyan. Hindi pwede kaskasero sa Davao. Kaya mo. Luwang ng daanan, pero pati mga dump truck, pag nasa labas yan, tingnan natin, hindi yan lilipad. 57. Ilang metro daw? 300 Oo, hindi kita makaagibot sa convent. Oo. Hindi kita makaagi sa sa bangkal. sa bangka. Hindi. Itungod sang bagbong akuan.
Patay mo music. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagdadrive. Sa ngayon po, paliko na po tayo ng Boulevard. Ifa-fast forward po natin yung video. Kung kanina nakita ninyo, napakabagal ng mga sasakyan niya, napakabilis kasi naka-fast forward po to siya. So, if you're in Davao, make sure that you are a disciplined driver. 40, 50. So, dapat alamin mo kung kailan naging 40 at saka 50. Make sure na tingnan mo yung mga signs para hindi ka po madakip kung nag-overspeed ka sa speed limit. Pero dito na po tayo ngayon sa Boulevard. Anyway, ito po ay isa sa pinakamagandang boulevard na nakita ko sa Pilipinas. Way back 2004, nandito po kami nakatira sa Davao City. Itong lugar na ito, dinidevelop pa lang, parang sinisimulan pa lang siya makonstruct. After few years, finally, natapos na siya. Napakaganda po talaga. Hindi na natin nadaanan yung MacArthur Highway na kung saan dati kaming nakatira, doon sa Peace Avenue, sa Bangkal. So, na-miss ko. Pero, kahit na hindi namin nadaanan yung dati naming tinitirhan, at least nadaanan namin tong bagong boulevard. Napakahaba po niya. Kaya ayokong i-cut yung video kasi sayang. Gusto kong makita ninyo exactly how it looks like kahit naka fast forward. And pwede niyo namang slow mo sa inyong mga videos dyan. I hope you would enjoy. Please follow and subscribe. This is Anna. Ito ni Padjak na ito eh. Subong e-bike na. I-upgrade na sila. Upgrade na sila. Sipa-sipa. Sa ito tayo. Hari ka po sa restaurant. Arawan ng Indonesian Embassy. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-drive dahil may dadaanin pa po tayo sa Tagum City now. Welcome to Tagum City. Dadaanin po namin si Elder Rivero, ang elder ng aming pamilya na nakilala namin noong 1992 kung saan nabinyagan ako as member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dito po kasama na namin siya. Medyo nagabihan na kami or nagtakip silim na bago kami makaalis kasi kumain muna kami dahil medyo mahaba-haba na naman ang biyahean ito. Sana ma-enjoy po ninyo ang panonood na ito. I feel so honored and so humbled na meet ko ulit ang elder ng aming pamilya na kung saan naging instrument para maging member kami ng church. It's just very frustrating to know na medyo hindi na naging maganda ang kanyang kapalaran dito sa Mindanao. Gayon pa man, we will try our best to extend some help dahil dito po nung na-meet ko siya nung December
I think that was that was December 17 nung na-met ko po siya nung pauwi po kami from Manila to South Cotabato. Sinabi niya sa akin na gusto niya umuwi ng Legazpi. So pinagbibigyan natin siya ng privilege dahil may space pa naman sa sasakyan. Sinundo po namin siya ng Tagum City para po makasama namin siya hanggang Luzon, pero bababa po siya hanggang Legazpi City. Sana ma-enjoy niyo po ito. Ito na po, nasa lipatan na kami. Ito po ang scenario ng port. Nakaalis po kami mga around 3. Dapat 3 p.m. yung alis, pero nakaalis talaga yung barko mga around 4 a.m. To San Ricardo Port Leyte po kami. Ito na. So ito, pagdating na namin ng madaling araw sa San Ricardo Port, tuloy-tuloy na po kami sa Southern Leyte. Ito, sana may enjoy ninyo ang mga daan na makikita ninyo. Ito po ang daan from San Ricardo Port to going to Tacloban, and then to Samar, and then to Allen. I hope you would enjoy this video. Maulan dito. Ano ni tourist spot ni siya na bridge. Agas-agas bridge. Sige, magkakita nga tayo ng agas-agas. Doon mamaya ano tayo? Stop? Gusto ko rin mag-stop eh. Dito may CR dito. Okay. That's the ano, yung ilalim niya, napakailalim. Okay. Hello, grabing fog oh. Taas mo na ito, labo. Oh my god, akong galakat. Ito pa picture. Tapos nara ito, second maneuver platoon. Agas-agas. Agas-agas. Agas-agas bridge. Yung damdalom na, diba? Damdalom. Dito sa yellow karon no. Paano nang obrahan sa poste nila? Gani ni siya nga, ako ni siya ng sikat ni siya nga bridge kay tungod nga dalom. Kaso lang ano eh, foggy. Udiin pa nagkaroon ng opportunity nga malakad, nag-foggy pa. Agas-agas? Agas-agas. Pangalan niya Agas-agas ng lugar. Tawagan talang karon sa bibot na paano tara. Gani o mauntat pa na o. Tapos daw forest pagid ba no? Gabi o. Gabi no. We finally made it. Nakadaan or nakaapak na rin ako sa Agas-agas Bridge. Isa lang ito sa mga views na gusto ko talagang daanan. Kaya land trip is really amazing. Napakalalim siya na bridge.
yung kanyang foundation, pakalalim. Sobrang nakakatakot talaga pag tumingin ka sa ilalim. Para kang nasa 50th floor. Hindi ko alam, guess lang. Anyway, tuloy-tuloy tayo dito. Basta hindi ko nakayanan na tumingin sa ilalim. Hanggang sa makarating na tayo sa Tacloban. Ito po nabili po namin tong pagkain na kakanina ito sa Palo Leyte. Tapos dire-diretso lang. Ito na tayo, nasa Tacloban. Malapit na tayo na mag-deport. Dumaan din kami sa putol na, sa barko na overshoot ng kabagyuhan. So ito na, tuloy-tuloy na tayo. Papasok na tayo ng San Juanico Bridge. Maganda sana kung yung may mga suga. Ikat ko lang. Pag ganun lang na style ka. Ha? Tanawan. Have you remember the bridge? The lighting, the bridge with the light? Yung mga cup na sa baba, mga lights na yan, no? Hindi mo ma-appreciate dito ang kasi pop ganun tayo. Pero kung galing tayo doon, ma-appreciate mo yung shape nito. Oo. Tingnan mo nga mga barko, lilit na lang. Video ka. Picture siya ka. Video ka. Yan yung Man-made Island. Yung nagkasa. Dahanan na natin ang San Juanico Bridge. Here we are. Welcome to Samar. So, ito ang funny thing about, getting this, itong land trip na to. Mindanao Road is such amazing road. Dito sa Samar, unexpected. Nagkaroon ng problema ang aming gulong dito dahil sa klase ng road na ito. Sana naman mabigyan ng attention ito ng ating gobyerno, please. Napakasarap po mag-land trip, pero ito po yung area na sobrang nakaka-discourage besides doon sa Agusan. Kasi ang Agusan din po ay problema. Sa Inter Mindanao, yung Agusan lang talaga ang ayaw na ayaw ko. And then dito naman, pag dumating ka ng summer, yung kanilang road din, medyo hindi talaga siya maganda sa mga ordinaryong sasakyan katulad namin, sedan lang kami. Or else, magkaroon ka ng yung pickup truck, yung mga pang off-road para hindi mo maramdaman ang lubak-lubak na ito. But, really, I appeal and I'm calling sa mga local officials natin or maybe yung mga national possession natin na bigyan nyo naman po ng pansin ang Samar. Huwag nyo naman po pabayaan. It's a major route from Luzon to Mindanao. It's the easiest way for us. Kaya sana maayos na ito soon sa pagbalik namin. I don't know when, pero sana maayos na ito. Thank you so much. Anyway, mga mga 6, 7, 8 naman tayo dadaan doon. Kaya okay lang. Yung medyo na daan. Ano to? Grabe, dadaanan. Rough road. Di asphalt to, pero rough road. Asphalt na. Feeling ko nga bago to eh. Tapos nasira na naman eh. Tuloy-tuloy lang tayo. At sa ngayon, finally narating din namin ang Calbayog City. Medyo pa-okay-okay na yung daanan. At nakarating tayo ng around 1 a.m. Kukuha tayo ng ticket for 3 a.m. departure to Matnog. Nandito na po tayo. Papasok na po tayo sa loob ng barge. Magsistay lang po kami sa sasakyan para makatulog ng mahimbing para may energy for a Luzon trip. Ito na ngayon, tuloy na tayo. Finally, nakarating tayo ng Matnog. Hindi maganda yung weather conditions. Sobrang maalon. First time kong naranasan since na nagla-land trip ako na nagkaroon ng maalon na
na dagat. Pero tolerable naman. Tinulugan lang namin ng kapatid ko at saka ng pamangkin ko. Since it's just about 1.5 hour ride, pero sumobra po kami. Almost 2.5 hour kami na almost 2 hours kami na dumating. Fast cut this time ang aming sinakyan. Ito na, tuloy-tuloy lang tayo. Enjoy watching and please share, follow, and subscribe if you want to know more about land trip from Luzon to Mindanao. Sobrang himbing ang tulog ng kapatid ko. Huwag na nating disturbahin. Ako na bahala dito sa Manibela ngayon. Pasensyahan niyo na yung kanyang snore. Meron nga po siyang video dito sa vlog namin na nagsusnore. Hanapin ninyo. Maraming views yon. Ito muna tayo. Ha? Ito muna. Oo. Kaya mo pa? Ako na may ulok mata kaya. Yung pinapali. Maganda. Pero in general, okay pa din. Kumpara mo sa Yung walang forms dito sa Albi, maganda na sa landforms. Kaya nga ko. kanan yung lane. Very decent siya. Nagkukuhan. Ngayon papasok na tayo sa Sorsogon Boulevard. So gaya ng promise ko kanina, compare natin yung Davao Boulevard dito sa Sorsogon Boulevard. But of course, Davao is still at par, but Sorsogon's Boulevard is one of the best in Luzon so far. Napakaganda po. The first time I saw this place, bumalik talaga kami. Binitbit ko si Kay at na-enjoy niya talaga sobra yung nakita niya dito nung pumasok kami. This time hindi tayo makakapasok. Nandito lang tayo sa dadaanan lang natin. At saka yung boulevard na ito, mas shorter compared to Davao's Boulevard. I hope you enjoy. Keep watching. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating biyahe. Nandito na tayo ngayon papunta sa Legazpi City. So dadaan na po tayo sa bayan ng aming Elder Rivero para amin siyang ihatid sa Ako kanyang pa yung naging president sa kapatid. Parents Association. This was his Ako pa yung request. nagka-problema sa mga For the meantime, habang Ah, kami po ay nagda-drive papunta doon sa kanilang bahay, i-enjoy natin muna yung view. At saka little conversation with him. mga kapayapaan. Pasensyahan yun na yung kapatid ko na nagsusnore. Sobrang antok at sobrang pagod talaga siguro. Ako din, naantok din. Andito na kami ngayon sa Legazpi City. Kinunin ko yung video na kung saan yung aming elder lumaki at dito namin siya ihahatid at least maalala ko yung lugar para if in case madako kami dito ulit, makadako kami ulit dito, mapapasyalan namin siya.
malapit lang po sila sa Ayala Malls. Pagpasensyahan nyo na, ito po yung mga side trips lang natin. But this is actually a very rewarding experience kasi we were able to reach out my elder. Again, sinabi ko kanina, Mindanao did not bring good to him. After his mission, nakapag-asawa siya sa Mindanao, hindi naging successful yung marriage. At medyo, when I met him, he was not in a good shape. Siyempre, as part of our duties or responsibilities, we have to reach out and minister to those who are in need. Hindi man natin agad mabibigay sa kanya yung tulong, pero sisikapin namin na ma-reach out siya at ma-minister siya para makabalik siya sa simbahan. Ito siya. Sinundo niya ako after na pinark ko yung sasakyan doon sa kasi nauna na silang bumaba kanina dyan. Umikot-ikot lang ako. Tapos nalaman niyang hindi pa ako nakapasok. Sinundo niya muna ako. At ginaid niya ako na makapasok kami doon sa kanyang ancestral home. Yung bahay na pinuntahan namin sa kanyang bayaw, pero sa harap lang noon, doon daw siya pinanganak at lumaki. Okay, ito na po. Magandang experience. At saka at the same time, medyo masakit sa puso namin nung iniwan namin siya kaya dito. Pero we had some time, nag-enjoy din kami konti sa Cagsawa sa Mayon. Tapos binalik naman namin siya. Nung iniwan namin siya dito sa Ayala Malls kasi sabi niya magpalamig-lamig daw muna siya. For the meantime dito po, sinama namin siya sa Cagsawa para ma-enjoy niya rin at makita ulit ang Cagsawa, ang lugar na kanyang kinalakihan at I'm sure nag-enjoy siya nung kabataan niya sa pag-visit sa lugar na ito. Hindi sila kalayuan kasi nasa city lang talaga sila. Nandun, iniikot-ikot nila. Tinuturo niya sa kapatid ko kung ano yung nasa loob nitong behind this rocks. Ako, tuloy-tuloy lang kami. Hanggang sa matapos kami, ito, sa labas, nag-enjoy na. Sili level 1 lang ang aking kinaya. Level 1 na Ang kapatid ay bakla, hindi nag-try at all. Natakot sa sili. Kasi hindi daw siya sanay sa sili. Ayun. Ikaw ka. Eder, ikaw, level 5. Level 5. Luka, Bicolano to eh. At saka yung sa dalawang boys. Bro, try mo ka ba? Level 5 na sila. Ano daw? Masarap. Tingnan mo. Ninam-nam ni Ale. Hindi pa man? Wala pang kapangagat? Yan do. May pangapangagat? Wala problema do. Oy. Basta na ay tubig. Oo, tamis. Yan po. Si Dodo po ang aking pamangkin sa pinsan. May driver. Kaya lagi mag-upload. Dito na kami. Tuloy-tuloy na naiwan na namin si Elder Rivero sa kanyang lugar or doon sa kanyang ate. At kami ay tutuloy-tuloy na makauwi ng General Trias, Cavite. Ito po ay medyo magulong area. I think nasa natin. Labas na tayo ng Bicol. And then, Sa kabila niyan ka, Quezon Province. Sa kabila yan ka. Welcome to Bicolandia. Kalawan, medyo Wala hapon na siyang, nagugutom na kaya ang plan welcome to is Bicolandia. maghanap ng Pero technically samgyupsal. ilang ano, Dahil hindi ako mahilig mag-picture ng mga pagkain. Kamusta? Sa- Where's your daddy? Para makapainan na ako. At nag-feel ko. At pilingan nila ako siya ng ginamit yung gulong kasi gulong namin nagkaroon ng isang Mga po ka? kasi spare. Tapos unfortunately yung spare namin. So far, nakarating kami na Depression. aming lugar ng maayos at hindi kami Basta yung sa nagsanag nga dala niya yung gentry, no? Kita ko nga, imagine naman, no? yes, Maski wala ka diyan sa sagsaga ba? Sa ano mo? we've been gone. We're almost home. Ganito We're ang home. General Trias Cavite. Sobrang liwanag ko. Gentry.
here we come. Tingnan mo, hindi mo na talaga kailangan ng ilaw. Ito na kami sa subdivision. Thank you so much for watching. Please follow and subscribe. Ito ay mga pictures lang namin na nakuha. So I decided to just upload this just for you to see some pics. Hindi pa ako mahilig sa picture. At least may nakuha kami na konting pictures. Thank you. Follow and subscribe KK Guapa. Thank you so much for watching. I hope you have a wonderful time.